expectation? Amen. Praise God. Well, good morning. If we are blessed beyond expectation, sama pa sa ating kinanta kanina, we're blessed to be a blessing. Amen? That's the purpose why God is blessing us, so that we could be a blessing to others and to many. That is why this morning, I want to ask you, sino dito ang gusto talaga na gamitin ang buhay para maging pagpapala sa maraming tao? Sino talaga dito yung gustong gamitin ang buhay, gamitin ng Diyos ang kanilang mga buhay para i-serve ang purposes ng Diyos sa maraming tao? Praise God! Well, praise God for your desire. You know, sa totoo lang, God is really looking for men and women that He can use to be a blessing to many. Talagang naghahanap ang Diyos ng mga lalaki at babae na pwede niyang gamitin, ang mga buhay ay pwedeng gamitin para maging sisidlan ng pagpapala niya na gusto niyang i-overflow sa bawat isa sa atin. God is looking for men and women na pwede niyang gawing extension ng kanyang kamay at ng kanyang mukha at ng kanyang puso. But you know what? The problem is, it seems like God is having a problem looking for such kind of people. Parang may problema ang Diyos sa paghahanap ng mga tao na gagamitin niya para sa kanyang purposes. Why do we say that? Let's look on Ezekiel chapter 22 verse 30. And the word of God says, I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the sake of the land, that I would not destroy it. But, anong sabi? I found no one, not even one. Kung ipa-paraphrase po natin yan, I know it talks about intercession, I know it talks about somebody who will really intercede and pray for the land, but if you would paraphrase it, I would say, God is also looking for people na pwede niyang gamitin na maging pagpapala sa iba. God is looking for people na pwede niyang gamitin na isang sisidlan para kung saan i-overflow niya ang kanyang blessing, ang kanyang goodness, ang kanyang mercy. God is looking for people who would be the extension of His goodness, the extension of His mercy. God is looking for people to be the answered prayer for other people. Kaya lang ang problema, ang Word of God says, I find no one. Parang wala akong nakikita. And it's a sad thing. Alam po ba ninyo mga kapatid, ang buhay po na ginagamit ng Diyos bilang isang instrumento niya or isang vessel niya or isang instrument niya to be a blessing to many, I believe is the best life that one could ever have. Kung gusto talaga natin na maging napakasaya at napaka-meaningful ng buhay natin, let us desire na gamitin ng Diyos ang buhay natin to touch people's lives. Let us desire na gamitin ng Diyos ang buhay natin to bless others. Let us desire na gamitin ng Diyos ang buhay natin para maipadama niya ang overflow, ang nag-uumapaw na pagpapala, nag-uumapaw na kaligayahan, nag-uumapaw na blessing para sa maraming tao. I want to tell you this, and I hope na maging matanggap natin ang katotohanan na ito, na kung ang buhay po natin ay hindi ginagamit ng Diyos to be a blessing to many, I believe is a disaster. Kung ang buhay po natin ay hindi nagagamit ng Diyos para pagpalain ng maraming tao, I believe that life has no purpose and has no meaning. Because we only find meaning and purpose in life if this life na ipinahiram sa atin ay nagagamit ng Diyos para pagpalain ng maraming tao in many different ways. That is why today, we need to know ano bang klase ng buhay, ano bang klase ng tao, ano bang klase ng lalaki at babae ang hinahanap ng Diyos para maging sisidlan niya ng kanyang overflowing blessing for others. And once we find it, once we learn about it, I pray na tayo pong lahat, we will adjust our lives, we will transform our lives, we will change our lives with the purpose of being the person that God wants to use. Dapat po, pag nalaman natin ito ngayon, ay talagang iayos natin ang buhay natin, itama natin ang buhay natin, para ang purpose natin is what? Para gamitin tayo ng Diyos. Sa umaga pong ito, titignan po natin ang isang tao ng Diyos. Sa Biblia, titignan natin yung 4 na character traits na nasa kanya at bakit siya ginamit ng Diyos to be a blessing not only to a few, but to the whole nation. Ang ating pong pag-aaralan ngayon
ay pinamagatan natin, Wanted God's Vessels. Wanted God's Vessels. Let's open our Bible in Nehemiah chapter 2, and we will be reading from verses 17 to 20. Then I said to them, you see the bad situation that we are in, how Jerusalem is desolate and lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come and let us rebuild the wall of Jerusalem, so that we will no longer be a disgrace. Then I told them how the hand of my God had been favorable to me, and also about the words that the king had spoken to me. And they said, let us rise up and build. And so they thoroughly supported the good work. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official and Geshem the Arab heard about it, they mocked us and regarded us with contempt and said, what is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? And I answered them, the God of heaven has appointed us for his purpose and will give us success. Therefore we his servants will arise and build, but you have no portion, right, or memorial in Jerusalem. Some of us know the story. It's all about ang Jerusalem ay sinunog ang kanyang ganghaan, sinunog ang kanyang syudad, and it's all about this person called Nehemiah. Si Nehemiah po ay cupbearer ni Artaxerxes, na king of Persia. At bilang cupbearer, ang trabaho po niya ay to make sure na hindi malalason ang hari. So paano mo gagawin yon? So ang iinumin at kakainin ng hari, ikaw muna ang iinom at kakain. Para kung may lason yon, ikaw ang mauunang malalason. Sinong gustong gano'ng trabaho? Ha? Sinong gustong gano'ng trabaho? Naghahanap si Duterte ng ganon. Kasi maraming galit sa kanya. So, sinong gusto ng ganon? Ganon yung trabaho ni Nehemiah. And he was also one of the exiles na itinapon doon sa Persia because sa katigasan ng ulo ng mga tao ng Diyos sa Israel. Why am I telling you this? So that you will see that Nehemiah is just an ordinary person. Yes, meron siyang authority dahil siya ay cupbearer ng king, but I want to tell you one quote by Ken Blanchard. Sinabi niya doon, the key to successful leadership today is influence and not authority. Tama po, ano po ba? Makikita po natin, many are in authority these days, but if you look at their leadership, they're not that successful. But maraming mga tao na wala namang posisyon, hindi naman mga halandon, kumbaga, hindi naman mga honorable people. And yet, when you look at their lives, they are successful in influencing a lot of people. Amen? Kaya nga sabi ng iba, hindi na natin kailangan kumandidato kung gusto natin makatulong at mag-effect ng good sa community. Tama po ba? Because indeed, the key to successful leadership today is not authority, but influence. Meron nga inside joke ang mga pastor. Sabi, pastor yan? Wala rin ang simbahan eh. Paano yan naging pastor? Wala naman palang tupa. May mga ganon. Gusto lang authority. Gusto lang posisyon. And yet, wala naman silang ini-influence. Mas mabuti pa yung walang posisyon and yet very good influencer sa maraming tao. Tama po ba? Kaya nga titignan natin ngayon, ano po ba yung dapat na maging katangian ng bawat isa sa atin so that pwede tayong gamitin ng Diyos sa kanyang mga purposes. Are you ready to hear this? Amen. Number 1. Characteristics of a person that God can use is number 1, an inspiring person. Kung gusto talaga natin gamitin tayo ng Diyos para sa kanyang mga purposes, if you want God to use you to be a blessing to many, then be an inspiring person. Be a person that inspires. Be a person that motivates. Dito makikita natin si Nehemiah ay isang napakagandang example ng isang klase ng tao na napakagaling mag-motivate ng kapwa-tao. And what do we mean by to inspire? To inspire means
to feel someone with the urge or ability to do or feel something, especially to do something creative. Yun pala yung ibig sabihin kapag inspirasyon ka. Meron kang naipapadama sa isang tao na isang urge, isang pangangailangan na gumawa ng isang bagay na creative, na isang bagay na productive, na isang bagay na mabuti. That is the meaning of inspire. Kaya makikita natin dito mga kapatid, if we are really serious to be used by God, then una sa lahat, tignan natin yung buhay natin. Let us be an inspiration to many. Tignan po natin yung verses 17 to 18. Ang sabi po doon, I said to them, si Nehemiah po ang nagsasalita sa kanyang mga kababayan. You see the bad situation that we are in, how Jerusalem is desolate and lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Ano ang sabi niya? Come and let us rebuild the wall of Jerusalem so that we will no longer be a disgrace. Then I told them how the hand of my God had been favorable to me, and also about the words that the king had spoken to me. And they said, ano resulta? Let us rise up and build. So they thoroughly supported the good work. Isipin mo nga po muna yung sitwasyon ng syudad nila noon. Walang matatakbuhan, walang halos tumutulong sa kanila. Pero dahil si Nehemiah ay marunong mag-motivate, marunong mag-inspire ng mga tao, na motivate niya silang lahat to do yung pinakamahirap na gawin. Yun ay ang buuin ang walls of Jerusalem. And para po malaman natin, alam po ba ninyo na nabuo ang walls of Jerusalem sa loob lamang ng 52 days? Wow! Paano to? Guinness World of Records. In 52 days, yung buong pader ng syudad ay nabuo nila, na-rebuild nila in 52 days. Why? Because there was a man who knows how to motivate and inspire people. Mga kapatid, Nehemiah had a vision and he shared it with enthusiasm and inspired the people to rebuild the walls. Alam po ninyo, when we encourage and inspire others, you put teamwork into action to accomplish the goals of God. Ito yung talaga eh. Marami naman talagang problema. Maraming mahirap gawin. Maraming para sa atin imposible. Pero alam nyo, yung mga imposibleng bagay na yan, kung minsan nangangailangan lang ng isang tao na marunong mag-motivate, ng isang tao na magaling mag-inspire, and then ito mga imposibleng ito ay nagiging posible. During those days, to rebuild the wall of a city ay napaka-imposible sa 52 days. And yet, ano nangyari? Because Nehemiah was a person who knows how to inspire people, talagang na-motivate ang mga tao at nagawa ng isang imposibleng bagay. Kapatid, matanong nga po natin ang bawat isa. Tatay, nanay, mga magulang, mga leaders. Lahat po naman kasi tayo is a leader in our own personal capacity. Ang matanong ko nga po kayo, kamusta na po kayo? Do you look inspiring? Kapag ba ikaw ginikanan, tinitignan ka ng mga anak mo, nai-inspire ba sila sa'yo? Mga leaders, when our members look at us, are they inspired? Ginaganahan pa ba sila na magpatuloy sa buhay? Ginaganahan pa ba sila na magpatuloy sa pagtatrabaho? Ginaganahan pa ba sila? Are we inspiring the people that God has put in our circle of influence? Marunong po ba tayo at magaling po ba tayo mag-motivate? Yun po yung tanong sa bawat isa sa atin. Or siguro, pinakasimple na lang na tanong, nakaka-bless po ba yung dating natin sa mga tao sa paligid natin? Yung bang kapitbahay mo pag nakikita ka, talagang natutuwa siya sa'yo. Parang ang gaan ng dugo niya sa'yo. Pag nakikita ka ng ka-workmate mo, parang, sige, mahirap yung assignment, pero nandyan si sige, tuloy tayo. Yun sa pamilya, kahit nahihirapan ng pamilya, and yet pag nakikita ka ng kapamilya mo, sinasabi, kaya natin to kasi
nandyan si tatay, nandyan si nanay, nandyan si kuya, nandyan si ate, na nakaka-inspire sa atin, nakaka-motivate sa atin. You see, isa po sa pinaka-importante na makaka-motivate at makaka-inspire sa bawat isa sa atin is our character. Character is never built in a classroom. Character is built in the circumstances of life. Huwag po nating iisipin na kailangan pa natin maging edukado at kailangan pa rin magkaroon tayo ng mga titulo para tayo maging motivator at inspiration sa maraming tao. Una sa lahat, yung ating pong karakter, ito ang paghuhugutan natin ng inspiration at motivation sa maraming tao sa paligid natin. At dito makikita natin na ang karakter po natin o ang kawalan ng karakter ang pwedeng makamotivate or hindi makamotivate sa mga tao sa paligid natin. Amen? And I want to give you this quote na sana po ito ang maging panalangin natin. Sabi po ng quote, I want to inspire people. I want someone to look at me and say, because of you, I did not give up. Napakaganda. I was really touched with this. When I was searching for a appropriate quote for this, nakita ko ito and I say, oh my God, this should be the desire of everybody's heart. Na talagang yung naisin natin is yung bang ma-inspire natin ang mga tao at hindi sila ma-discourage sa atin. Yung bang ma-revive ang mga tao at hindi sila mag-backslide. Yung bang ganahan sila na magpatuloy, hindi mawalan sila ng gana at ma-discourage sila. Let us want to inspire people. Let us want that we will be inspiration to many people. At tumating yung punto na lalapit sa iyo yung isang tao at sabihin niyang, alam mo kapatid, hindi ako nag-give up dahil sa iyo. Hindi ako sumuko dahil sa iyo. I believe kapag meron lumapit sa atin ng ganun, parang siguro para tayo nasa alapaap na. Tama po ba? Lalo na kung sasabihin siya, alam mo, mapapakamatay sana ako, pero dahil sa iyo, hindi ako nagpakamatay. Naalala ko yung isang eksena sa pelikula ng, sabi yung pelikula na yun, na tungkol sa pagmamahal ng isang pangit na tao. At Love is Blind. Sino po nakakita ng pelikulang yun? Meron po doon isang mag-boyfriend, guwapo, si Derek Ramsey. Ang kapartner niya ay si Kiray. Siya yung girlfriend niya. At siya tumatakbo doon sa dalampasigan, talagang naglalabing-labing. At meron isang babae doon na mataba, na talagang parang na siyang bruha, at talagang magpapakamatay na siya, magpapakalunod siya. At nung umiiyak na siya, bigla dumaan sa likod niya yung dalawa at napalingon siya. At sabi niya, may pag-asa pa. At hindi siya nagpakamatay. At talagang binalik-balikan niya, sinundan-sundan niya yung dalawa at sabi niya, thank you Lord, may pag-asa pa ako. Napakagandang feeling yon na minsan lalapitan ka ng tao at sabihin niya, alam mo, mawawala na sana ako ng pag-asa, pero nakita kita. Amen ba? No? Sabi ko nga dun sa mga parang hindi pa nag-aasawa at parang nawawala na ng pag-asa, sabi ko yung bungi nga, nakakapag-asawa, ito, kumpleto naman yung ngipin mo. Diba? Yung bang, yung si ano nga, nakapag-asawa, ikaw pa kaya? Yung mga ganun. Amen ba? Sabihan mo nga yung katabi mo, be an inspiration. Alam po ninyo, if your actions inspire others to dream more, learn more, and do more, and become more, you are whom God is looking for. Amen? Kapag ikaw yung taong ito na maraming tao nag-i-inspire na mangarap pa at gumawa pa ng mas marami, abay kapatid, nakalinya ka, hinahanap ka ni Lord. Because this world needs people like this. Amen? Pangalawang bagay po, pangalawang karakter, a person that brings out the best in others. Gusto natin gamitin tayo ng Diyos para maging pagpapala sa maraming tao, maging pagpapala sa ating pamilya, maging pagpapala sa simbahan, maging pagpapala sa community, then be the person that brings out the best in others. Maging ikaw yung tao na marunong kang mag-motivate, marunong kang mag-extract ng pinaka-the best sa isang tao. Marunong kang pumiga sa tao para mailabas na yung kanyang full potentials.
Mga kapatid, makikita po natin dito doon sa Nehemiah. Tignan po natin yung verses. From that day on, half my men worked on the wall. The other half was ready with spears, shields, bows, and armor. The officers stood in back of the people of Judah who were building the wall. Those who carried materials did their work with one hand, and they carried a weapon in the other hand, and each builder wore his sword at his side as he worked. Sigurado ako mga kapatid, hindi naman po lahat ng sumama na mag-rebuild ng wall, magaling at marunong magpanday. Sabi niya lang kasi, sige tayong lahat. In-encourage niya lahat, in-inspire niya lahat. Tayong lahat. Let's rebuild the wall, and everybody came with him. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng nandoon ay karpintero o panday o mason. Hindi sila lahat. And yet because napakagaling na motivator ni Nehemiah, nagawa niya ang dalawang bagay sa mga taong ito. Ano yung unang nagawa niya? He was able na ma-motivate ang mga taong ito na magtrabaho ng buong araw. At hindi lang yun. He was able to, what? Habang nagtatrabaho ang mga taong ito, ay meron silang meron silang mga hinagiban, meron silang mga sandata sa kanilang kiliran, ready to fight kapag nilusog sila ng kaaway nila. Where can you see such kind of people? Nagtatrabaho on one hand, pero sa kanilang hand ay ready na makipaglaban. You know why? It's because Nehemiah was a person who knows how to get out the best of these people. Paano ito nagawa ng Nehemiah? Nakikita niya ang potensyal sa mga tao. He does not underestimate people. Hindi niya nilulok down ng tao. Hindi niya titignan ng tao na, ito, wala ito magagawa. Sige, datin lang ka. Ito, medyo may magagawa. Sige, sali ka. Ito, may magagawa. Sige, kasali ka. Remember, he just talked to everybody and said, let's rebuild the wall. Sigurado ako kung makakasama ako, hindi naman ako mason. Anong gagawin ko? And yet, because Nehemiah is a very good motivator at nakikita niya ang mga potentials, marunong siyang pumiga ng tao para mailabas yung pinakamagaling na kayang tao yon. And that's the kind of person God is looking for in order for us to be a blessing to many. May paalala po si Jack Welch para sa lahat. When you were made a leader, you weren't given a crown. You were given the responsibility to bring out the best in others. Ito po ay napakagandang paalala. Nung tayo po ay binigyan ng posisyon ng Diyos, whatever position we are in, hindi po tayo binigyan ng corona. Ang ibinigay po sa atin ay isang responsibilidad na to find the potentials of these people under you and bring it out. Bring the best out of these people. Mga kapatid, matanong ko nga po kayo, ilan na po ba ang tao na lumapit sa iyo at nagpasalamat at nagsabing, salamat ha, tinulungan mo ako. At kung ano man ako ngayon, dahil ito sa iyo. Meron na po ba tayong ganon na karanasan? Na may lumapit sa'yo, sinabing, Sister, God, alam mo, hindi mo siguro napansin, pero salamat na piniga mo ako. Kaya kung ano man ang mga accomplishments ko ngayon, it's all because of you. Wow. For the glory of God, when I went home for our reunion sa high school at elementary, nung high school get-together na, nasa isang tabi lang ako, and I was just like thinking, na sinasabi ko, Lord, meron ba akong naging parang marka sa aking klase? And suddenly, God just gave the answer. Meron isa doong master teacher na ngayon, bigla siyang tumayo at sabi niya, alam nyo, yan si pastor na yan, yung si Michael na yan, kahit na anong gawin niya sa akin ngayon, isnabin man niya ako, hindi man niya ako pansinin, hindi ako pwedeng magalit sa kanya. So nakuha niya yung attention ko and I was listening. Sabi niya, bakit? Sabi niya gano'n. Pansin niyo kanina, dumating ako, hindi ako pinansin, di ba? Talaga hindi ko talaga siya pinansin. You know? Sabi namin bakit? Niya, hindi niya alam. Nung matapos, nung high school pa lang kami, siya yung laging nagpupush sa akin na, kaya mo yan. Sige, mag-aral ka lang, kaya mo yan. Kaya mo makatapos ng high school. And so, yun ang ginawa niya. At sabi niya, hindi pa doon natapos yung influence ng taong yan.
Nung magka-college siya, sabi ko, hindi na ako magpapatuloy mag-college. Kasi babae naman ako, mag-aasawa lang naman ako, mag-anak. Hindi na ako magka-college. Ang sabi ko daw sa kanya, ang mga ito'y nakalimutan ko na. Ang sabi ko daw sa kanya, huwag ganyan. Mag-aral ka. Hindi po mangingisda yung tatay mo at nagtitinda ng isda yung nanay mo, ganun ka rin. Kasi yun po yung trabaho ng nanay. Sabi ko, mag-aral ka. Kaya mo mag-aral. Mag-aral ka. At sabi niya, grabe ang pagpiga ko sa kanya na ako pa daw ang nag-enroll sa college para sa kanya at hanggang ngayon hawak-hawak niya yung class card na ako pa mismo ang nagsulat sa pangalan niya at kurso niya. And I started crying. Sabi ko, grabe. Sabi ko, gusto mo makita mo, nandito pa sa akin, nakatago. Sabi niya ngayon, ako isa ng master teacher. At sabi niya, hindi ako maiging ganito kung hindi dahil sa kanya. And I really cried. Sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko, napakaliit lang na bagay. Ganito pala ang impact sa tao. At ako po personally nagpapasalamat sa mga naging pastor ko. Lalo na po, siguro si Pastor Joel, napakahirap ng training na dinaanan ko sa kanya personally. Pagdating ko sa Dipolog, paglapag ng aeroplano, ang sabi niya kagad sa akin, walang welcome. Sabi niya, ibaba mo yung bag mo doon sa bahay at pumunta ka doon sa Santa Cruz, mag-Bible study ka, sasamahan ka ni Cheche. Hindi pa nga kami magkakilala niya, ida-drive ka niya. Sabi ko po, sa loob-loob ko, Diyos ko, marunong ba ako mag-Bible study? Pumunta ako dito, sabi kasi worship leader daw ako at mag-a-assist. Tapos bigla pa na, Bible study? So, naging ganon ang training. Naging ganon po ang training ko. Lahat binibigay mga biglaan. Kasi hindi ako makakahindi. Pagdating pa sa bahay ito sa Victoria, sabi niya, may pusit dyan, lutuin mo. Hindi pa po ako marunong magluto, no? Sabi ko, patay. Babalik ako para sa panangalihan. Sabi ko, Diyos ko, ano nangyayari sa akin? And so, niluto ko po yung pusit. Sa awa ng Diyos, ako lang po nag-taste kumain. Totoo po yun. Alam ko, nagagalit si pastor sa akin nun kasi hindi makain yung pusit. Pero ako sa takot ko, kinain ko talaga. Ako, sarap naman na. Kaya nga po, kung marunong ako magluto ngayon, it's because may mga tao na pinipiga ako at binibigyan ako ng mga assignment na hindi ko alam, pero alam nila, makakaya ko. Pastor Silver was a very good motivator and a very good person who brings out the best in me. Kapag pupunta po tayo ng Manila, pag may mga worldwide conference, at pag siya ina-assign, ako ipinapalit niya. Ikaw ang pumalit sa akin, mag-English ka doon. Yung magandang English, sabi ko po, so ikaw kaya ikaw. Tama po, you will stand in thousands of pastors all over the world. At si pastor, tapos ipapasa sa'yo bigla, ikaw doon. You shine, ikaw doon. Ito po yung mga training na dinaanan ko sa mga tao ng Diyos na pag tinitignan ko ang sarili ko ngayon, hindi naman ako marunong magsalita. Pero ngayon marunong na dahil sa grasya ng Diyos at dahil may mga tao na pumiga sa akin. Amen? My dear friends, yun po ang tanong sa bawat isa sa atin. Magpasalamat po tayo kapag may pumipiga sa atin. Kapag may kumukulit sa atin na kaya mo yan. O kaya kapag binibigyan ka ng responsibility na first time sa'yo, o kaya hindi, alam mo, hindi mo kaya. Pinipiga ka nun. These people can see something in you na baka hindi mo nakikita. Amen? Amen? Sabi nga po ng isang quotation, I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version of themselves. Yung bang Jaira 2.0, yung gano'n na ang dating mo, kung meron mong version 5, gano'n na. Yung bang you are a better person today because somebody has brought out the best in you. Amen? Mga kapatid, if you are maximizing the potentials of people around you, maximizing their full potentials, you are whom God is looking for. Amen? So huwag po tayong matakot pumiga. And do not underestimate people. Yang katabi mo, huwag mong i-underestimate yan. May magagawa yan na hindi mo kaya. Do you believe that? May magaling na magagawa yan na hindi mo kaya. Subukan mo lang. Subukan mo lang at magtsaga ka. Amen po ba? Subukan mo lang at magtsaga ka. Sabi ko nga, nung narinig ko yung mga
feedback nung nag-preach si Jaira, the crying preacher daw. And I asked a lot of people, sabi niya, ang galing, ang ganda. Sabi ko, praise God. Kung nung una, kung pakikinggan ko lang ang boses ni Jaira, sasabihin ko, ay hindi yan pwede magsalita. Kasi masakit sa tenga. Ganun yung boses niya. But I believe, sabi ko, hindi, matututunan itong i-modulate ang boses niya at matutunan niyang palakihin ang boses niya at matututo siya magsalita. And praise God. Kayo mismo nakita nyo, marunong at magaling pala siyang magsalita na ngayon. Amen? So again, yung katabi mo, do not underestimate that person. May magagawa yan. Pigain mo pa ng konti, may magagawa pa yan. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Pangatlo pong bagay. Well, look at Apple. Diba? Ilang months lang to na training, nawala si Jet, diba? And itong mga jam, itong mga ano talaga ng paano yung pastor, wala na talaga tayo music. Ano, wala na dyan si Apple. Yan po si, ano, sige, bigain nyo yan. Matututo yan. And look what happened during our anniversary, diba? Parang wala lang, parang nandyan lang si Jet sa tabi-tabi. Parang sinanipan siya ni Jet. Diba? Ang ganda ng tunog. Even our visitors were amazed. Sabi niya, ang ganda ng tugtugan niyo, ang linis. All for the glory of God. Amen? Sabihan mo kayong katabi mo, do not underestimate me. Do not dare underestimate me. Pigain mo lang ako, may ibubuga pa ako. Amen. Pangatlo po. Yan. Pangatlo, is a person of humility. Kung gusto mong gamitin ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba, maging tao ka na mababa ang loob, mapagpakumbaba at handang makinig sa Diyos. In short, huwag kang mayabang. Kung gusto mo maging blessing ka, huwag kang mayabang. You know why? Because pride makes us artificial and humility makes us real. Ang sabi po ni Thomas Merton. Kapag talaga namang meron kang garbo sa puso, peking-peke ang dating mo. Pero kapag ikaw ay mababang loob, nakikinig sa Diyos, abay, talagang totoong-totoo ang pagkatao mo. Let's look at Nehemiah 1, verses 4 to 10. When I heard these things, I sat down and cried for several days. I was sad and did not eat food. I prayed to God of heaven. I said, Lord God of heaven, you are the great God who is to be respected. You keep your agreement of love with those who love you and obey your commands. Listen carefully, look at me. Hear the prayer your servant is praying to you day and night. I am praying for your servants, the people of Israel. And I confess the sins we Israelites have done against you. My father's family and I have sinned against you. We have been wicked toward you. We have not obeyed the commands, rules, and laws you gave your servant Moses. Remember what you taught your servant Moses. You said, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you come back to me and obey my commands, I will gather your people. I will gather them from the far ends of the earth, and I will bring them from captivity to where I have chosen to be worshipped. They are your servants and your people. You have saved them with your great strength and power. Mga kapatid, look at Nehemiah. What was his reaction nung malaman niya ang problema? Nagmayabang siya ba at sinabi niya, wala ko ilabot anak kasi hindi na ako nakatira dyan at saka cupbearer na ako, kayo-kayo na lang ang problema. No! He was a person of great humility because the very first reaction was what? He cried so much and he fasted so much until he prayed and prayed and prayed hanggang sagutin ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Kapatid, humility does not allow us to stand on anything but the mercy of God. Dapat po alam natin ito na saan man tayo dalhin ng buhay, it's all because of the mercy of God. Ano man ang accomplishment, promotion, ano man ang mga blessing na meron tayo, it's all because of the mercy of God. At huwag tayong magmayabang at sabihin natin, ako na good na. Hello? Huwag na huwag natin sasabihin na dahil sa akin, dahil sa akin, dahil sa akin.
It's all because of the mercy of God. It's all because of the overflowing goodness of God. Mga kapatid, pwede naman sana magmayabang si Nehemiah, di ba? Kasi pinili siyang cupbearer, nandun na para siyang si Bongo, laging nakasunod, laging naka-photobomber ni Duterte. Parang ganun siya Lagi siya nakasunod sa hari. At siya yung umiinom at kumakain, pinapainom at pinapakain sa hari. At pwede siya magmayabang na sabihin niya, taga-Persia na ako isang Persian. Nag-change na ako ng citizenship. Hindi na ako Israelita. Problema na yun. And yet no, hindi nagmayabang si Nehemiah. Instead, he prayed to God. It was a short prayer, but it was a good one. It was good because hindi niya inuutusan ng Diyos, hindi niya binibigyan ng instruction ng Diyos, but he was submitting himself to God's authority. Sinasabi niya, Panginoon, mahabag kayo sa aming bansa. Kayo po ang maghari sa aming bansa. Humility allows us to pray correctly. Kapatid, are we pursuing humility or are we proud? Remember James chapter 4 verse 6. God opposes the proud but gives grace to the humble. Kung gusto talaga natin gamitin tayo ng Diyos para maging pagpapala sa marami, let's keep a humble spirit in us. Dahil kung ang tao nga ayaw ng mayabang, lalo na ang Diyos. Remember si Satanas. Kaya siya naging Satanas dahil sa kayabangan niya. Amen? Sabihan mo nga yung kapatid mo, be humble. Huwag kang mahangin. Okay? And finally, number 4, a decisive and principled person. Kung gusto mo talagang gamitin ka ng Diyos, be a decisive and principled person. Ano po bang ibig sabihin ng decisive? Alam po ninyo, sa totoo lang, we cannot please everybody. Tama po ba? We cannot please everybody. Lalo na kung leader tayo, we cannot please everybody. Meron at merong hindi matutuwa sa mga desisyon mo. Kahit gano'n pa ito, kaganda. Yung iba, titignan naman yung kapasidad mo kung kaya mo ba talaga na maging leader or kaya mo ba talaga na maging blessing. Pero kapatid, para maging pagpapala ka sa marami, dapat marunong kang magdesisyon at tumayo sa iyong desisyon, mahirap man ito, o makakasakit man ito, o makakasagasa man ito, makakaapekto man ito sa maraming tao. Dapat po yung decisive na tao, ang ugali na is, magalit na ang lahat, huwag lang magalit ang Diyos sa akin. Ganun ka dapat na klase ng tao. Dapat ang ugali natin is, yung pagsiserve ko na to sa inyo or sa Diyos, hindi ito dahil sa pakikipagkaibigan natin. Kaya nga natuwa ako nung kinuha ni President-elect Duterte yung quote ni Brother Eddie nang sinabi niya, my friendship to people ends when my loyalty to my God and to this nation begins. Original po kasi ni Brother Eddie ay kinopya lang po ni Mayor. Dapat ganun po tayo. Darating ang punto na yung pagkakaibigan natin hanggang dyan na lang. Kapag ang pinag-uusapan naman ay loyalty sa Diyos at sa bayan. Dapat yung loyalty natin hanggang dyan lang, o yung friendship natin, relationship natin hanggang dyan lang, kung ang pag-uusapan naman at ang nakataya dito ay ang kabutihan ng marami. Dapat ang puti sa atin ay puti, hindi gray. Ang mali ay mali. Walang kaibigan, walang kapamilya para po sa katwiran. Amen? Dapat ganun po tayo. And though this world needs a lot of decisive and principled leaders. In matters of passion, swim with the current. But in matters of conscience, stand like a rock. Ito, napakagandang guiding principle. Kung uso-uso, sige, makiuso ka. Pero pagdating naman sa conviction, pagdating naman sa pagkatwiran, abay, dapat tumayo ka na parang bato. Ang mali ay mali, ang puti ay puti, ang tama ay tama. You know, conviction is an incredible value. Pero, malungkot sabihin, ito na yung nawawala sa maraming tao ngayon. Wala ng conviction. O kaya, nabibili ang conviction.
Nakakalungkot. Tama po ba? I want to give you a quote. And sabi ko ng quotation, some persons are very decisive when it comes to avoiding decisions. Ito problema sa atin. We are so decisive when it comes to avoiding decisions. Ano ibig sabihin nun? Napakaraming tao talaga naman ayaw mag-desisyon. Napansin niyo ba yun? Napakaraming tao ayaw mag-desisyon. O kaya way klarong baruganan. Ngayon, dinesisyonan, mamaya babawiin. Ngayon, dinesisyonan, mamaya sabihin hindi. Yun yung nakakalungkot. Eh, how can God use us kung tayo mismo walay klaro? Amen? Remember, si Nehemiah, he faced 4 things. He faced discouraging sarcasm. He faced personal attacks. He faced slander. He faced disunity habang ginagawa nila ang trabaho. Yan yung 4 na naranasan niya. And yet, anong ginawa ni Nehemiah? Sinabi niya ba na, uwihan na tayo? Wag na. Mahirap pala to. Nakakasakit pala to ng loob. Wag na. No. Nehemiah continued with the word because ang motivation niya ay he was committed to the purpose of God in his life. Alam niya, tinawag siya to be the person that God will use, and so therefore, sige, ako ang taong gagamitin ng Diyos. Tuloy ang laban, tuloy ang trabaho. Amen. Kaya yung nakita niya, he was more concerned with God than himself. Dapat po kung talagang gusto natin na maging pagpapala tayo sa marami, mas concerned tayo sa sasabihin ng Diyos, sa mararamdaman ng Diyos, kaysa sasabihin ng tao sa atin at mararamdaman natin. Amen? Dapat ganong klase po tayo ng mga tao. Huwag po tayo klase ng mga tao na we calculate involvement for personal advantage. Huwag po tayong gumagalaw tayo at may ginagawa tayong mabuti pero iniisip natin may ganti ito, may reward ito, may palakpak ito. No. A decisive person and a principled person will do the things na alam niya ay tama at sinabi ng Diyos na tama kahit kumontra pa ang lahat. Gagawin pa rin niya ang tama. Amen? Basta para sa Diyos, handang itaya ni Nehemiah ang kanyang sarili, magawa lang niya ang nais ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga kapatid, if you are 100% sold out to God, and 100% sold out to please God only, you are the person that God is looking for. Amen? As we end, ito po ay napakagandang reminder sa bawat isa sa atin. God called us to motivate others. God called us to inspire others. And God called us to encourage others. Ito po talaga yung goal natin. Marami po ang nakatingin sa atin at maraming umaasa sa atin na ikaw yung pipiliin ng Diyos at hinahanap ng Diyos na maging sisidlan niya ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang biyaya. Kaya kapatid, don't quit. Keep on desiring that God will use you. Keep on desiring na kahit sino ka pa man ngayon, one day God will use you to touch many people's lives. God will use you to motivate people, inspire people, encourage people. Because in this world, puno na tayo ng discouragement. We need people to encourage us. We need people to inspire us. We need people to motivate us. We need people to bring out the best in us. And I pray tayo yun. And I pray ikaw yun. Amen? I pray ikaw yun. Your destiny is waiting on you. Be the vessel of God. Tumayo po tayo.